Alam nyo ba na ang babaeng ito ay tinorture at ginahasa ng mahigit 500 beses sa loob ng 44 days? Ito ang kahindik-hindik at nakakapanginig laman na istorya patungkol sa isang high school student na dumanas ng malabrutal na pagtorture mula sa mga taong ito. At ito ang 44 Days of Hell of Junko Furuta story. Si Junko Furuta ay isang Japanese high school student na popular sa kanilang paaralan. Siya yung tipong babae na papangarapin mong maging girlfriend dahil sa ganda, pagiging mabuting estudyante at aktibo nito sa kanilang paaralan. Niwala rin itong kahit anumang bisyo. Sa sobrang popular nito sa kanilang school ay halos nasa kanya na ang lahat dahil napakarami nitong manliligaw at kahit ang iba niyang mga kaklase ay inggit na inggit sa kanya. Napakabuting estudyante nga nitong si Junko Furuta dahil pagkatapos ng kanilang klase ay nagpa-part-time job pa nga ito upang makatulong sa kanyang pamilya. Isang araw, may isang lalaki ang nagngangalang Hiroshi Miyano ang nagkagusto kay Junko Furuta. Subalit, hindi pa siya handa sa pakikipagrelasyon dahilan upang i-reject niya si Hiroshi. Si Hiroshi Miyano ay isang bully at may koneksyon sa isang gang na Yakuza at wala ni isang babae ang nag-reject sa kanya at si Junko Furuta lang ang bukod tangi na nag-reject sa kanya na animoy parang basura. Hindi nga ito tumatanggap ng no sa mga babae kung kaya't labis niyang ikinagalit ito. Noong November 25, 1988 ng gabi, si Hiroshi Miyano at ang kanyang kaibigan na si Misato ay nagbabalak noong mangbiktima sa mga pagala-galang mga babae nang makita nila si Junko Furuta na nagbabike pa uwi ng kanilang bahay. Kaya sinipa ni Misato ang bike ni Junko Furuta at ito ay natumba at nasugatan. Nagpanggap naman itong si Miyano na kunwari ay tutulong siya sa kanya at tutulungan siya makauwi ng kanilang bahay kung kaya't pumayag itong si Junko Furuta na sumama. Ngunit ito na pala ang magiging huling araw niya at dito na rin mag-uumpisa ang kanyang impyerno sa kamay ng taong ito sa loob ng 44 days. Noong nadakip na nila si Junko Furuta ay dinala nila ito sa bahay ni Miyano at dito ay ginahasa nila ito ng ilang beses. Hindi lang sila ang gumawa nito, ngunit mahigit 100 tao ang gumahasa sa kanya araw-araw. Binantaan din nila ito na papatayin daw nila ang kanyang mga pamilya kung ito ay magtatangkang makatakas. At dahil sa pag-aalala ng kanyang mga magulang ay agad itong tumawag ng pulis at nung nalaman ito ni Miyano ay umaksyon agad ito at sinabihan si Junko Furuta na kunwari ay siya ay may boyfriend na at sumama siya kay Miyano. Ginawa naman ito ni Junko Furuta at sinabi na hindi na siya makakauwi ng kanilang bahay dahil nagtana na sila ni Miyano. Kung kaya't mabilis naman naniwala ang kanyang mga magulang. Sumunod na araw, bumisita ang ina ni Miyano at ang kanyang kapatid. At ipinakilala ni Miyano si Junko Furuta bilang ang kanyang kasintahan. Ngunit agad naman kinutuba ng kanyang ina at kapatid dahil alam na mga ito na hindi totoo ang kanyang pinagsasabi. Subalit, pinabayaan na lang nila ang mga ito dahil sa takot na rin na madamay. Sa loob na mahigit 44 days, siya ay ginahasa, tinorture at kung ano-ano ang ginawa sa kanyang katawan. Minsan pa nga ay pinapakain nila ito ng buhay na ipis at kung hindi ito susunod ay papaluin nila ito ng 2x2 sa kanyang katawan. Hindi lang yan, dahil ultimo ang kanyang masiselang bahagi ay kanilang binababoy gaya na lamang ng pagpasok sa kanyang ari ng kung ano-ano tulad ng bubog, bote at kahit fireworks. Pinapaso rin nila ang kanyang masiselang parte gamit ang sigarilyo at lighter upang maghirap pa ito. Dahil sa matinding paghihirap nito ay nawalan siya ng malay, ngunit sinubukan nila itong gisingin gamit ang paglublob nito sa tubig. May nadiskubre din sa kanyang katawan na siya ay hinihinalang na buntis sa kabila ng pagkawasak ng kanyang ari. At isang araw, noong nagkaroon siya ng pagkakataong makatawag ng pulis, bago ba ito makapagsalita ay pinigilan agad ito ni Miyano at sinabi nito na nagkamali lang ng natawagan ng babaeng ito. Bilang parusa, sinunog nila ang binti ni Junko Furuta upang mahirapan itong makalakad. Matapos sa mahigit 20 days ay hirap na itong makagalaw dahil sa tindi ng pinsala na kanyang tinamo. Ang kanyang mga kamay ay punong-puno ng pasa
at ang kanyang kuko ay wala na rin ni isang natira. Madalas ay pinapatulog siya sa balcony ng bahay ni Miyano upang pahirapan ito sa tindi ng lamig. Nahirapan na rin siyang makaihi ng ilang araw at ang mismong ihi nito ang siyang mismong tubig na kanyang iniinom. Ayon sa pagsasalaysay, noong inimbestigahan ng mga pulis ang bahay ni Miyano ay wala daw itong nakita na isang babae at ang sabi lang ni Miyano ay wala siya na isang babae na dinadala sa kanyang bahay, kung kaya't agad namang naniwala ang mga pulis dito. Ngunit kung nagpatuloy lang sa paghahanap ang mga pulis at hindi naniwala sa sinabi ni Miyano, ay baka 16 days lang ang paghihirap ni Junko Furuta at buhay pa sana siya hanggang sa ngayon. Sa kasamaang palad, ay nagpatuloy pa ito hanggang sa umabot na sila sa huling mga bahagi ng 44 days. Humiling si Junko Furuta na sana ay patayin na lang siya ng mga ito at pumayag naman agad si Miyano, ngunit maglalaro muna sila ng mahjong. Ngunit nung naglaro na sila ng mahjong ay natalo si Miyano dahilan upang bugbugin nila si Junko Furuta. Pinaghahampas nila ito ng dumbbell sa tiyan at binitin siya patiwarik upang gawing punching bag. Dahil sa tindi ng kanyang tinamo ay tuluyan na nga itong nanghina at kinabukasan ay tuluyan na nga itong binawian ng buhay dahil sa traumatic shock at panghihina. Matapos mamatay ni Junko Furuta noong January 4, 1989 ay pinagcha-chop-chop nila ang kanyang katawan at inilagay sa isang drum at pagkatapos ay binuhusan nila ito ng semento. Makalipas ang ilang buwan ay nahuli si Miyano sa salang panggagahasa sa isang babae at sumunod naman ang kanyang mga kaibigan. Isa-isa silang nahuli hanggang sa madiskubre nila ang kaso patungkol kay Junko Furuta. Long story short, nahuli ang apat na ito hindi dahil sa ginawa nila kay Junko Furuta, ngunit sa iba pa nilang nabiktima. At ang plot twist pa nga dito, hindi man lang nabigyan ng tamang hustisya ang pagkamatay ni Junko Furuta dahil ang apat na ito ay minor de edad pa lamang at hindi pa pwedeng makulong. Imbis na death penalty ang ipinataw sa kanila, ay mayigit 20 years lamang na pagkakabilanggo at sa kasalukuyan ay malaya nang nakakagala ang apat na ito. Malungkot man ang nangyari kay Junko Furuta, dapat nating tandaan na huwag basta-basta sumama sa hindi natin lubos kakilala kung ayaw nating matulad sa nangyari sa high school student na ito. Salamat sa mga nanood ng video na ito. At kung nag-enjoy ka, ay pakiclick naman ng like at subscribe button. Pakifollow na rin ng official TikTok channel ko dun sa kabila. Salamat!